Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Vice President Sara Duterte pinadidisbar na ni Secretary Larry Gadon sa Korte Suprema. Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police nakabantay sa sitwasyon sa EDSA Shrine. Pangulong Bongbong Marcos balik Pilipinas na matapos ang pagbisita sa United Arab Emirates. Sa MBC TV correspondents, Truck inararo ang 5 sasakyan sa Suwal, Pangasinan. Isa patay. Sa MBC TV Sports, Negros Occidental Pillars nakabawi na sa laban kontra Quezon City Dragons. At sa Showbiz Spotted, Nadia Montenegro nagpapagaling na matapos sumailalim sa operasyon. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Matapos nitong tawaging mentally incapacitated si Vice President Sara Duterte, sinundan naman ito ng disbarment case ni Presidential Advisor on Poverty Alleviation na si Secretary Larry Gadon. Kaugnayaan niya ito ng misconduct ng bise na isa umanong malinaw na paglabag sa kanyang pagiging abogado, bagay na hinarap din daw mismo noon ni Gadon. Magbabalita si Boy Gonzales. Formal na naghain sa Korte Suprema ng disbarment case si Secretary Larry Gadon ng Office of the Presidential Advisor on Poverty Alleviation laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ito'y may kinalaman sa pagmumura at pagbabanta ni VP Sara laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Sabi ni Gadon, maliwanag umano ang ginawang paglabag ni Duterte sa canon law at conduct of ethical o professional responsibility bilang isang abogado. Aniya kung noon ay agaran siyang tinanggalan ng lisensya bilang abogado matapos ireklamo ng disbarment ng kumakalat ang video na ginawa niyang pagmumura. Paliwanag ng kalihim, sa inihain niyang reklamo ay masusubukan ang mga maestrado ng Korte Suprema na wala silang pinapanigan. Samantala, kinumpirma naman ni Atty. Camille Ting, ang tagapagsalita ng Supreme Court, na may naunang isinampang disbarment laban kay Duterte noong October 2024 mula sa isang anonymous sender na may kinalaman naman sa naging pahayag nito na ipauhukay niya ang mga labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani at itatapon sa West Philippine Sea. Maliban dyan, nakabinbin din sa Korte Suprema ang isa pang disbarment ni Duterte na may kaugnayan naman sa panununtok niya sa isang sheriff nung siya pa ay alkalde ng Davao City. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mula naman sa pagpapakita ng awa kahapon, agad napakambyo ang Senado sa naunang hirit nitong dagdagan ng pondo ng Office of the Vice President. Ito'y matapos madismaya ang mga senador sa naging pagwawala at pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban sa first couple, pati na rin kay House Speaker Martin Romualdez. Ang kasalukuyang estado ng pondo ng OVP tinutukan ni Raymond Dadpaas. Bigong makakuha ng suporta ang mga senador na gustong padagdagan ang budget ng Office of the Vice President dahil sa pinal na bersyon ng Senado sa 6.352 trillion pesos sa ilalim ng 2025 General Appropriations Bill o GAB ay nanatili sa 733 million pesos ang budget
ni Vice President Sara Duterte sa susunod na taon. Ito ay batay sa bersyon ng GAB na isinumite ng Kamara de Representantes. Ang original na budget ng OVP na inirekomenda ng Malacanang ay mahigit na 2 bilyong piso. Sa impormasyon ay nakaapekto ng husto ang ginawang pagwawala at pagbabanta ni VP Sara noong weekend, kaya hindi na dinagdagan pa ang kanyang budget. Sa naunang panayam kay Senador Joel Villanueva noong nakarang linggo, ay sinabi nitong may 8 senador na pabor na dagdagan ang budget ng OVP. Kasama niya sina Senador Christopher Bongo at Senador Ronald Bato de la Rosa. Samantalang tinanggal din ng Senado ang 39 billion pesos na alokasyon para sa kontrobersyal na Ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Lalo na't wala naman daw ito sa original na proposal ng Malacanang sa ilalim ng National Expenditure Program o NEP. Ayon kay Senate Committee on Finance Chairperson Grace Poe, ang pondo para sa OVP at AKAP ay tatalakayin na lang pagdating sa Bicameral Conference Committee. Matapos pagtibayin ng 6.352 trillion pesos na budget para sa 2025, ay bumuo na ang Senado ng panel para sa Bicameral Conference Committee na pamumunuan ni Senador Grace Poe. Kabilang sa mga miyembro ng panel sa BICAM sina Senate President Francis Chis Escudero, Senate President Pro Tempore Jingo Estrada, Senate Majority Leader Francis Tol Tolentino, Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III at kasama sina Senator Cynthia Villar, Senador Ronald Bato de la Rosa, Senador Pia Cayetano, Senador Sherwin Gatchalian, Senador Christopher Bongo, Senador Loren Legarda, Senador Risa Hontiveros, Senador Jaime Marcos, Senador Joel Villanueva, Senador Juan Miguel Mig-Zubiri, Senador Mark Villar at Senator J.B. Ejercito. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaz, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kasabay naman ang patong-patong na reklamong ipinupukol kay Vice President Sara Duterte, posible namang maharap sa kasong inciting to sedition ang ama nito na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito'y matapos itong tahasang banggitin na militar na lamang ang maaaring pumagitna at umayos sa lamat sa pagitan ng Presidente at Vice-Presidente. Narito ang report ni Kyle Bulyas. Sisilipin ng Department of Justice kung maituturing bang inciting to sedition ang mga naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang press conference, sinabi ni Duterte na ang militar lamang ang maaaring maging remedyo sa umunay fractured governance ni Pangulong Bongbong Marcos. There is a fracture in the governance sa ating Pilipinas ngayon. Walang makakorek niyan. Nobody can correct Marcos. Nobody can correct Romualdez. Nobody can. It's a long process mapapil sa Supreme Court unless you sila ka ng kaso doon. Matagalan yan. Next year pa yan. So if you want a redress of grievance, there is no urgent remedy. So, it is only the military who say. Ayon kay DOJ Undersecretary Jesse Andres, iimbestigahan nila ito pero pagtutuunan umano nila ang buong konteksto ng pahayag ng dating Pangulo at ang anak nitong si Vice President Sara Duterte. Pagkatapos aniya ng kanilang investigasyon, saka sila maglalatag ng susunod nilang mga hakbang. Naniniwala naman si Andres na walang katotohanan ang sinasabi ni Duterte na fractured governance. I would like to categorically state that there is no such thing as a fractured governance, whatever that means. Hindi ko po maintindihan ano po ang binabanggit ng dating Pangulo na there is a fractured governance, kaya po merong remedyo na dapat pong gawin ang militar. It is an insult po to the entire bureaucracy. We are a functioning government, nagbibigay po tuloy-tuloy ng social services ang ating bayan, tuloy po ang governance, bukas po ang mga korte, lahat po ng demokratikong institusyon natin gumagalaw.
I do not know where the President is coming from saying we have a fractured governance. Samantala, sinabi naman ng DOJ na magpapatuloy ang pangangalap nila ng ebidensya kaugnay ng pagbabanta ni VP Sara kina Pangulong Marcos upang mapalakas ang kasong isasampa laban sa Vice Presidente. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakabantay naman ng Armed Forces of the Philippines o AFP para mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng publiko sa gitna ng tila nagbabadyang panibagong EDSA movement. Ito'y matapos magkampo ang nasa 100 taga-suporta ng mga Duterte sa EDSA Shrine sa gitna ng tumitinding bangayan sa pagitan ng Presidente at Vice Presidente. Narito ang balita ni Edniel Parosa. Tiniyak ng sandatahang lakas na nakabantay ito sa sitwasyon sa EDSA Shrine kasabay ng paghiit na nanatili itong non-partisan. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, nakatutok ang hukbo para masiguro ang kaligtasan ng publiko at kaayusan sa lugar. Pero nanindigan ng opisyal na nakatuon pa rin ang AFP sa mandato nitong protektahan ang konstitusyon. Una nang nakiusap ang militar na wag silang kalad ka rin sa tinawag nitong ingay ng politika matapos silang udyukan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. As our Chief of Staff has already stated, our armed forces is united and professional. So with all of these things, sir, we respectfully request that we are shunned away from political issues. So marami po tayong issues na dapat harapin na hindi po natin gusto na malihis po ang usapin sa iba't ibang ingay na kumakalat po. Samantala, sa bahagi ng Philippine National Police, sinabi naman ng kanilang tagapagsalitang si Police Brigadier General Jean Fajardo na walang untoward incident na naganap sa EDSA Shrine. Isang araw nang nagkakampo sa lugar ang nasa 100 pro-Duterte supporters para umano manalangin at maglabas ng hinaing sa administrasyon. Sabi ni Fajardo, hindi nila dinidisperse sa mga ito dahil hindi naman umano nakaabala sa trapiko. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinaalalahanan naman ng rector ng EDSA Shrine ang mga Duterte supporter na sundin ang proper decorum at igalang ang mga sagradong lugar gaya ng simbahan. Ito'y sa gitna ng pagtitipon sa EDSA ng daan-daang mga tao na sumusuporta kay Vice President Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Paglilinaw ni Father Jerome Ceciliano, welcome naman ang mga ito sa pagdalo sa banal na misa at sa loob ng simbahan basta't sila'y nagdarasal at hindi gumagawa ng mga aktibidad na walang kaugnayan sa pagsamba. Samantala, nakabalik na muli sa Pilipinas si Pangulong Bongbong Marcos matapos ang state visit nito sa United Arab Emirates. At sa kanyang pag-uwi, bitbit ng Pangulo ang mas matibay na kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at UAE sa iba't ibang sektor tulad ng kultura, enerhiya at artificial intelligence. Ang mga detalye sa report ni Leth Narciso. Alas 10 kaninang umaga nang dumating sa bansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa United Arab Emirates. Sa kanyang arrival statement, sinabi ng Pangulo na bagamat maiksi ay naging mabunga ang kanyang biyahe sa UAE. Ayon kay Pangulong Marcos, pinagtibay ng Pilipinas ang commitment na lalo pang palakasin ang relasyon sa UAE. Positibo naman ang Pangulo sa implementasyon ng mga kasunduan sa sektor ng kultura, enerhiya, legal cooperation, artificial intelligence at digital economy, gayon din ang may kinalaman sa pagpapahusay ng mga aktibidad ng gobyerno, visa waiver para sa mga may diplomatic, special at official passports at investment cooperation. Pinasalamatan naman ni Pangulong Marcos si UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan sa pag-intindi sa kanyang napaiksing biyahe dahil kailangang tugunan ang pangailangan ng mga binagyong lugar. Nagpasalamat din ito sa tulong ng UAE para sa mga biktima ng kalamidad. Ibinahagi naman ng Pangulo ang pagpapasalamat ng UAE sa kontribusyon ng mga Pilipino sa kanilang bansa. During my meeting with the UAE President, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, I expressed the appreciation of the Philippines for UAE's government's care and respect for the Filipino community in the UAE. In response,
the UAE president commended the Filipino people for their contribution towards UAE's development. Sabi ni PBBM, inimbitahan niya ang UAE President na muling bumisita sa Pilipinas para maipagpatuloy ang kanilang dialogo at mag-explore pa ng ibang areas of cooperation. Para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng billiards, nakuha ng Negros Occidental Pillars ang panalo kontra Quezon City Dragons sa Week 9 ng kauna-unahang Pro Billiards League sa Pilipinas na SBA. Ipinamalas ni Oliver Villafuerte ang kanyang inner batman para pangunahan ng kanyang team sa kanilang redemption win. Ang mga detalye sa report na ito. Naging matagumpay ang Redemption Week ng Negros Occidental Pillars sa naging laban nito kontra Quezon City Dragons sa Week 9 ng kauna-unahang Pro Billiards League sa Pilipinas na SBA. Magugunitang bago ang larong ito, nanggaling sa Game 8 loss ng Pillars sa laban nito kontra Manila MSW Mavericks. Binuksan ng Dragons ang serye with a win sa 5 vs 5 King of the Hill. Pero pagdating sa Day 2 Sharks Doubles, nakuha na ng Pillars ang unang panalo at nagdire-diretso pa hanggang Day 3 1-on-1. At muling dinumina ng green jerseys ang Sharks Doubles para tuluyang makuha ang 13-10 victory. Kinilala bilang Player of the Week si Oliver Batman Villafuerte with impressive 2 golden breaks, 6 na break and runs, 56% break success, 66% win rating, at 84% overall rating. Para sa mga interesadong matunghayan live ang naturang intense pool action, libre itong mapapanood sa Sharks Arena in Sports Bar sa Tomas Morato sa Quezon City mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi. Sa aming pagbabalik, laban ng San Beda at Lyceum of the Philippines para sa third place ng NCAA Season 100 Men's Basketball, kansilado. Tutok lang sa MBC TV Network News. Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. Higit 80 bilyon na wala sa kita ng gobyerno dahil sa umano'y anomalya sa rice importation ng Duterte administration. Black sand na illegal umanong hinahakot sa Zambales patungong China. Pinangangamba ang ginagamit sa military application ayon sa AFP. Sa MBC TV Global, inflation sa Amerika posibleng tumaas sakaling ipatupad ang bagong tariff policies ni Trump. Sa MBC TV Sports, laban ng San Beda at Lyceum of the Philippines para sa third place, kinansela ng NCAA. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Tinatayang aabot sa 88.6 na bilyong piso ang nawalang kita ng gobyerno dahil sa maanomalyang rice importation policy na nagdaang Duterte administration mula 2016 hanggang 2018. Ayon sa isang kongresista, sumipa noon ang presyo ng mga bigas matapos manipulahin ng private sector ang import permits at hanggang ngayon ay wala pa ring napapanagot sa nangyari. Ang mga detalye alamin sa report ni Milky Rigunan. Nananatiling hindi nare-resolba ang pinakamalaking price manipulation sa agricultural sector na nangyari noong panahon ng nagdaang Duterte administration. Itong inilahad ni Albay Representative Joey Salceda sa hearing ng Murang Pagkain Super Committee o ang Quintacom. Ayon kay Salceda, nangyari ito noong 2016 hanggang 2018 na kinabibilangan ng pag-corner sa mga import permits sa mga nabanggit na mga taon. Sa hearing, binanggit ni Salceda, kinontrol ng private sector ang rice importation at minanipula ang import permits sa naging dahilan ng pagsipa ng presyo ng bigas noong 2018. Tinaya ni Salceda, 88.6 billion pesos ang nalugi sa gobyerno sa forma ng buwis at naresolba lang ito nang buwagin ang rice tarification law noong 2019. Binigyang din ni Salceda walang naipakulong o nakasuhan sa alegasyon ng panunuhol kapalit ng import permits at pagkabigo ng NFA na tukuyin ang mga kartel kung saan na-divert ang pondo ng
palay procurement tungo naman sa loan payments. Anyari ang tanong ni Salceda sa sinabi ni dating presidential spokesman Harry Roque na magsasampa daw ng kaso ang Duterte administration noong September 2018. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, nababahala naman ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa posibleng military threat sa bansa kasunod ng natuklasang iligal na pagmimina ng mga Chino ng black sand sa Zambales. Magbabalita si Edniel Parosa. Ikinabahala ng sandatahang lakas ng Pilipinas na baka magamit sa militar ang miniminang black sand para dalhin sa China. Kasunod ito ng ulat ng ilang senador na may mga Chinong iligal na naghahakot ng black sand mula mismo sa Zambales. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy sa West Philippine Sea, minomonitor ng AFP ang naturang reports. May military technology applications kasi umano naturang mineral kaya siniseryoso ng AFP ang naturang bagay. Pero aminado si Trinidad na tali ang kamay ng AFP dahil may kaukulang law enforcement agency na dapat na sumisita sa mga ito. We are taking this very seriously, considering that black sand and rare earth minerals have military technology applications. However, we defer to the appropriate government regulatory and law enforcement agencies that have jurisdiction over this matter. Batay sa ulat sa Senado, itinatapon sa West Philippine Sea ang sobrang buhanging ikinakarga mula sa Luzon. Pero sa pulong balitaan sa Campo Aguinaldo, sinabi ni Trinidad na wala pa namang nakikitang karagdagang dump ng lupa maliban na lamang sa mga pagkasirang hinihinalang gawa ng China. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng D0H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ikinalugod naman ng economic managers ng Pilipinas ang BBB Plus Positive Outlook Rating na binigay ng S&P Global Ratings. Naniniwala ang Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, gayon din ang Finance, NEDA at Budget Secretary na resulta ito ng epektibong polisiya, fiscal reforms, infrastruktura at matatag na external position ng bansa. Ito'y sa kabila ng domestic at external na mga hamon na hinaharap ng Pilipinas, gaya na lamang ng mga sakuna, financial crisis, mga krimen at iba pa. Kumpiyansa naman ang mga ito na maaabot ng bansa ang target nitong A rating sa susunod na taon. Pilipinas, patuloy pa rin bumubugso ang malamig na hanging amihan o Northeast Monsoon sa Hilagang Luzon at Intertropical Convergence Zone o ITCZ naman sa malaking bahagi ng Mindanao. Parehong nagdadala ang dalawa ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan sa Cagayan Valley at Cordillera sa Hilaga. Sa Mindanao, asahan ng thunderstorms na posibleng magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa sa Davao Region, Caraga, Soc-Sargen, gayon din sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. For the rest of the country, kasama riyan ang Central Luzon, Southern Luzon, Metro Manila, Palawan at buong Kabisayaan, masusulit pa rin ang maaliwalas na panahon sa buong magdamag, liban na lang po sa mga afternoon rain showers. Pinag-iingat din ang mga kababayan natin sa mga baybay ng Batanes, Cagayan at Ilocos Norte dahil sa magiging maalon ang mga karagatan ngayong araw. Sa pagtayan ng Pag-asa, inaasang lalakas palalo ang amihan sa susunod na 3 araw at posibleng umabot hanggang sa Hilagang Visayas. Samantala, wala pa ring anumang sama ng panahon ang namamataan sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At yan muna ang latest sa lagay ng ating panahon ngayong Miyerkules. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, mainit ang mata ngayon ng Department of Health o DOH dito sa Metro Manila. Yan ay dahil sa biglaang pagsipa ng kaso ng leptospirosis. Sa datos ng DOH, halos 100% ang itinaas na mga kaso nito sa National Capital Region mula sa kaparehong panahon noong 2023. Pakinggan natin ang ulat ni Jackie Resho.
Nakaalerto na ang Department of Health sa biglang pagsipa ng bilang ng kaso ng leptospirosis sa bansa, partikular na sa Metro Manila. Sa tala ng DOH, Metro Manila Center for Health Development, mula January 1 hanggang November 9 ay umabot na sa 2,980 ang bilang ng kaso ng leptospirosis. Mas mataas ito ng 95.14% sa tala noong nakaraang taon na nasa 1,481. Kaya naman inilagay na sa epidemic threshold ang buong Metro Manila, kung saan kinakailangan na ng agarang pagresponde upang hindi na mas lalong kumalat pa ang sakit. Ayon sa DOH, karamihan sa mga kasong naitala ngayong taon ay nagmula sa Quezon City na may bilang na 701 cases. Karamihan din sa mga tinamaan ng sakit batay sa tala ng ahensya ay mga kalalakihan, partikular na ang mga nasa edad 25 to 29 years old. Sa kabuuan, umabot na sa 225 ang nasawi mula sa naturang sakit na naglalagay sa case fatality rate o tsansa ng pagkamatay mula sa sakit sa 7.79%. Kaya patuloy na nagpaalala ang DOH na huwag nang lumusong o mag-swimming sa baha o tubig na maaaring contaminated ng ihi ng hayop. Para sa MBC TV Network News, ito si Jackie Resio. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagbabala naman si Canadian Prime Minister Justin Trudeau sa Amerika na maaaring tumaas ang inflation at maapektuhan ang ekonomiya ng mga bansang nag-i-import sa Amerika. Yan ay matapos ipahayag ni President-elect Donald Trump na nais nitong itaas ang taripa sa Mexico, Canada at China upang pigilan ang mga illegal immigrants sa kanilang bansa. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa loob ng 1 minuto sa Global Headlines Report ni Rovic Manuel. Balita mula sa Amerika. Nagbabala si Canadian Prime Minister Justin Trudeau sa Amerika na maaaring tumaas ang inflation at maapektuhan ang ekonomiya ng lahat ng bansang nag-i-import sa US, kung saan kabilang na ang Pilipinas. Ito ay matapos ipahayag ni President-elect Donald Trump ang nais nitong pagtataas ng taripa sa lahat ng imported goods mula sa Mexico, Canada at China na siyang top importers ng nasabing bansa. Samantala, patuloy pa ring pinaghahanap ang 8 pang nawawalang turista sa Egypt matapos lumubog ang sinasakyan nitong yate sa Red Sea Coast. Ayon sa mga otoridad, natagpuan na ang nasa 37 mga turistang sakay ng barko na nagmula pa sa mga bansang Switzerland at Belgium. At good news naman mula sa Hong Kong, pinabura na ng Hong Kong Court ang pagbibigay ng mga pabahay para sa mga married same-sex couple sa kanilang bansa. Ito raw ay upang kilalanin at bigyan ng pantay na pagtingin ang LGBTQIA+ community at matamasa ang mga benepisyo at kalayaan sa kanilang bansa. At yan ang 1 minutong hatid ang mga pinakamaiinit at napapanahong balita sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, sa ngalan ni James Galange, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. Sa MBC TV correspondents, ex-convict, arestado dahil sa illegal na droga sa Abukay, Bataan. Ang suspect, 4 na beses nang nagbalik kulungan. Sa The Better News, The White Room Gallery muling nagbukas para sa kanilang year-ender exhibit na pinamagatang Spirit of Thanksgiving. Sa Expert's Opinion, 5-second rule sa nahulog na pagkain. Ligtas nga ba? Alamin. At sa Showbiz Spotted, Nadia Montenegro nagpapagaling na matapos sumailalim sa isang operasyon. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa kanyang maikling state visit, tumanaw ng utang na loob si Pangulong Bongbong Marcos kay United Arab Emirates President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan dahil sa pagpapahalaga nito sa ugnayan ng Pilipinas at UAE. Kabilang narito ang pagbibigay nito ng pardon sa mga OFW na nahaharap sa mga kaso, gayon din ng relief support para sa mga kababayan nating hinagupit ng mga nagdaang bagyo. Narito ang ulat ni Rose Babiera. Personal na ipinaabot ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang pasasalamat kay United Arab Emirates President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan sa kabutihan nito sa bansa sa kanyang one-day work visit sa UAE.
Sa kanilang pagpupulong, muling nagpasalamat si PBBM sa iginawad na pardon sa 143 Pilipino na nahaharap sa iba't ibang kaso sa UAE. Gayon din ang mga humanitarian aid o tulong na ipinaabot ng leader ng bansa para sa mga biktima ng pagbaha bunsod ng sunod-sunod na bagyo na nanalasa sa Pilipinas. Binigyang diin naman ni PBBM ang mutual respect at cooperation sa pagitan ng dalawang bansa, partikular na ang patas at makatarungang pagtrato ng pamahalaan ng UAE sa mga Pilipino roon. Ayon kay President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, mahalaga ang kontribusyon ng mga Pilipino sa Emirati society. Ang pagiging banayad o civil at gentle ay ilan lamang sa mga kaugalian ng mga Pinoy na lubos na ikinalulugod ng Presidente. Tuloy naman ang pagpapaigting ng ugnayan sa ekonomiya at kalakalan sa pagitan ng mga bansa. Ayon kay PBBM, ang pagsasaayos ng mga regulasyon upang mapabuti ang negosyo at iba pang ugnayan ang isa sa mga pangunahing agenda ng kanyang administrasyon. Tinatayang nasa 700,000 ang mga Pilipino na naninirahan at nagtatrabaho sa UAE. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Renewable energy. Ito ang nakikitang susi ng Trabaho Party List para lalong mapalawig ang work at investment opportunities ng bansa sa hinaharap. Kaugnay ito ng pagsisimula ng Meralco Terra Solar Project na para sa partido ay isang malaking development hindi lang sa energy transition sa bansa kundi pati na rin sa sektor ng trabaho. Nagbabalik si Edniel Parosa. Naniniwala ang Trabaho Party List na mapalalakas ng bansa ang kalidad ng trabaho at investment sa pamamagitan ng pagtangkilik sa renewable energy. Kamakailan lamang ay pinasinayaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang groundbreaking ng Meralco Terra Solar Power Project na itinuturing na pinakamalaking integrated solar at battery storage facility sa mundo. Para sa Trabaho Party List, isang malaking welcome development ito mula kay PBBM, di lamang para sa energy sector, kundi maging sa job sector. Ayon kay Attorney Michelle David Espiritu, tagapagsalita ng grupo, mapalalakas ito ang iba't ibang trabaho kasamang construction, infrastructure maintenance at paglago ng oportunidad sa sektor ng enerhiya. Bago man ang teknolohiya na dala ng solar power project na kabilang sa mga tinatawag na renewable energy, isusulong ng Trabaho Party List ang pag-upskill o pag-train sa mga manggagawa upang makasabay sa trend na ito. Matatandaang pinirmahan ni Pangulong Marcos ang Enterprise-Based Education and Training o EBET Framework Act na may layuning pagtibayan ng job matching skills na programa ng gobyerno at pribadong industriya. And moving forward, kapag nagkaroon na ng malaking interest, ng more investments dito sa sector na to, patuloy lang, dadami ng trabaho at mahikayat yung mga kabataan na pasukin itong industriya na to. Para sa MBC TV and Network News, ito si Edniel Parosa. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isa ang patay habang 4 naman ang sugatan matapos araruhin ng truck ang 5 sasakyan sa Suwal sa Pangasinan. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Pagkawala ng kontrol sa preno at manubela ang nakitang dahilan ng pagkarambola ng 6 na sasakyan sa bayan ng Sual kung saan ikinasawi ng isang individual. Ayon sa ulat ni Sual Chief of Police Major J. Bran Casiano, nangyari ang insidente sa Provincial Road sa poblasyon kahapon alas 8:30 ng umaga. Base sa paunang investigasyon, lumalabas na nalos kontrol sa manubela sa palikong bahagi ng daan ng truck driver na umano'y nawalan din ng preno kaya naararo nito 5 sasakyan sa kanyang harapan na ikinasawi ng isang tricycle driver at ikinasugat ng 4 na iba pa. Sa ngayon nasa kustodiya ng Sual Police Station ng truck driver at naharap sa kaukulang kaso. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, Aris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao City. Imasriya sa kulungan ng isang top 1 city level na most wanted person matapos isinilbi ang warrant of arrest ng Balyok Police Station kasama ang CIDG-11 pasado alas 9:30 ng umaga, November 26, 2024 sa Puro 4 Barangay Balyok, Davao City. Ang naaresto ay nakilalang si alias Arnel, 35 anyos, may asawa, tricycle driver at nakatira sa Purok 54 SIR Phase 1 76-A Bukana, Davao City. Si alias Arnel
may standing warrant para sa kasong 4 counts of qualified sexual assault at 6 counts of lascivious conduct under Section B of Republic Act number 7610 na may mga piyansang 200,000 each na inisyo ni Honorable Zara Dakila Aginsado Silvosa, acting presiding judge sa RT's 11th Judicial Region, Branch 33 Davao City, habang wala namang inirekomendang piyansa ang korte sa kasong qualified rape. Sa ngayon, si alias Arnel ay nasa kustodiya ng Balyog Police Station para sa wastong disposasyon. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balik-kulungan ng isang LGBT na ex-convict matapos muli itong maaresto sa ika-4 na pagkakataon matapos makabili sa kanya ang nagpanggap na buyer ng droga sa Sitio Grego, Barangay Kalaylayan, Abukay, Bataan. Sa ulat ni Abukay Chief Police Major Gerald Jan Bautista kay Bataan Provincial Director Police Cadre Pamertria, ang suspect na muling naaresto ay kinilala ito na si alias Narda, isang LGBT 58 anyos na kasalukuyang nakikitira sa kanyang kapatid sa nabanggit na lugar. Nakumpiska sa suspect ang ilang pakete ng shabu na tumitimbang ito sa 5.8 gramo na nagkakalaga ito sa 39,440 pesos at mark money. Sinabi ng suspect na ika-4 na pagkakataon na niya umano ito na naaresto sa kalintulad na kaso sa illegal na droga at sa Olongapo umano siya kumukuha ng droga na kanyang ibinebenta sa bayan ng Abukay. Sinabi naman ng kapatid nito na babae na kalalaya lamang din itong kanyang kapatid sa pagkakakulong sa Muntinlupa nito lamang buwan ng June 2024. Kaya lubha silang mga nalulungkot dahil inakala nila na magbabago na ito. Ang suspect ay nihanda na sa kanya ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa MBC TV Network News, Danny Kumilang, RH37, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa balitang nakaka-good vibes, muling nagbukas ang mga pinto ng The White Room Gallery sa Quezon City para sa kanilang huling pasabog na exhibit ngayong 2024. Ang tema ng inaabangang exhibit, tinutukan ni Rovic Manuel. Tampok ang mga makukulay, mauhusay at natatanging mga likhang sining. Muling binuksan sa publiko ang The White Room Gallery para sa kanilang year-ender exhibit na pinamagatang Spirit of Thanksgiving. Bilang pagtatapos ng 2024 at sa ikalimang matagumpay na exhibit ng The White Room Gallery ngayong taon, muling nagsama-sama ang ilan sa mga natatanging personalidad sa larangan ng art. Tampok ang kanilang mga makukulay at mahuhusay na mga likhang sining mula sa traditional hanggang sa contemporary art para sa kanilang year-ender group show na pinamagatang Spirit of Thanksgiving. Ayon kay dating Department of Education Secretary at kasalukuyang Inotech Center Director na si Leonor Magtolis Briones, masaya umano ito sa narating na tagumpay ng gallery at ng kanilang mga nakasama sa kanilang journey. It has been a very successful year for White Room Gallery. This is our fifth exhibit. Tapos the artists went to Milan. They raised money, nag-sale sila ng paintings nila para pong pamasahe and all that. And we have invited also leading artists, yung mga mature na established na six-figure types of artists nakapunta na dito. So there is much to be grateful for. Samantala sa pinagsama-sama namang unique arts ng higit sa 20 artist na kumumpleto sa The White Room Gallery, isa nga sa naging highlight ay ang The Victor ni Raymer Gakutan na gawa mula sa mga gamit na staple wires na sumisimbolo umano sa tatag at pagkakaisa ng pamilyang Pilipino. It's actually about the triumph of the Filipino family. It's parang yung strength in numbers, yung cohesiveness of the Filipino family through whatever difficulties in life, lahat ng mga problema natin, corruption and everything. As long as the family is together, you can overcome it. Parang ganun. That's why it's called the Victor. At dahil papalapit na nga ang Kapaskuhan, isa pa sa naging highlight ay ang acrylic painting ng mga awit at dating miyembro ng The Company na si Ruben Lorente na pinamagatang Pasko na halaw umano sa kanya mismong awitin. So the first thing that came to mind is
Christmas. At yung awit na ginawa ko during that recording is called Pasko Na. So, yung linya na yon na halaw sa mga linya ni Arnel Depano, the composer of Lead Me Lord and Dakilang Katapatan, yes, were the words na that are depicted in this painting. Pumukaw rin ng atensyon ng mga bumisita sa gallery ay ang Time Changes Acrylic on Canvas paint ni Joche Briones na inspired naman sa fantasy and imagined worlds. Samantala, narito naman ang kompletong listahan ng mga artist na pumuno sa ikalimang exhibit ng The White Room Gallery. Mula rito sa Simeo Inotech The White Room Gallery para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ngayong malapit na naman ang Chibugan sa Noche Buena at Medianoche, paniguradong mag-uumapaw na naman sa pagkain ang ating mga hapagkainan. At hindi rin maiiwasan na may ilan dito ang aksidenteng nahuhulog sa sahig. Ang sabi ng marami, ligtas pa itong kainin kung hindi naman naabot sa 5 seconds rule. Ganito nga ba o gaano nga ba katotoo ang tinatawag nating 5-second rule? Alamin natin sa expert opinion report na ito. Kung Pinoy ka, paniguradong narinig mo na sa ibang tao na kapag daw nahulog ang pagkain at pinulot mo agad bago ang 5 segundo, ay ligtas pa rin daw itong kainin. Pero, gaano nga ba katotoo ang tinatawag nating 5-second rule? May mga nagsasabi na totoo ang 5-second rule, pero agad itong pinapasinungalingan ng ilang pag-aaral. Ayon sa pag-aaral ng Rutgers, ang paglipat ng bakterya sa isang pagkain na nahulog ay may bilis lamang na less than a second hanggang 1 segundo. Ganito rin ang lumalabas sa isang research ng isang estudyante sa University of Illinois, kung saan maraming germs agad ang lumipat sa pagkain matapos nitong mahulog sa sahig. Ibig sabihin, matapos mahulog ang isang pagkain ay hindi na ito safe na kainin pa. Nakadepende rin daw ang bilis ng transfer ng germs tulad ng Salmonella at E. coli sa moisture nito at sa uri ng surface na pinaghulugan nito. Halimbawa, kung ang pagkain mo ay mamasa-masa at malagkit at nahulog ito sa sahig, mas mataas ang contamination rate nito o mas mabilis ang pagkapit ng dumi kumpara sa dry at hard food na nahulog. Ayon naman kay Robert Romaine, isang food safety consultant sa Art Institute of California, itinuturing na marumi lahat ng surface at lahat ng lalapag dito ay itinuturing ng basura. Upang masiguro naman ang ating kaligtasan at maiwasan ang pagkakasakit, mas mainam daw na wag nang kainin at itapon na lamang ang mga nahulog na pagkain, lalo na sa mga prone sa sakit tulad na lang ng mga bata, buntis, matanda at yung may mahinang immune system. Pero kung wala ng choice, ay pwede rin naman daw hugasan muna ng maigi ang pagkain. Safety first nga, ika nga nila. Kaya naman maituturing pa rin na myth ang paniniwala sa konsepto ng 5-second rule o ang pagkain muli sa nahulog na pagkain ng wala pang 5 segundo. Samantala, sa iba pang mga balita, formal nang nagharap ng reklamo ang Quezon City Police District o QCPD laban kay Vice President Sara Duterte dahil sa panghaharas sa mga pulis. Ang mga pinakahuling detalye tinutukan live ni Val Gonzalez. Val. Iwel, patong-patong na kasong direct assault, disobedience at grave coercion ang kinakaharap ngayon ni Vice President Sara Duterte sa Quezon City Prosecutor's Office. Ito ay kasunod ng pagsasampa ng reklamo ng Quezon City Police District laban sa Vice Presidente. Bukod kay VP Sara at din sa reklamo, ang security officer ng Office of the Vice President na si Colonel Raymond Tantilatsica at ilang pang staff at personnel ng Office of the Vice President. May kinalaman ng kaso sa nangyaring komosyon na nagresulta sa tulukan ng madaling araw ng Sabado sa Veterans Memorial Medical Center sa Quezon City. Ang nagsampa ng kaso ay si Police Lieutenant Colonel Van Jason Villamor, ang hepe ng QCPD Medical and Dental Unit. Personal na sinamahan ni QCPD Director Police Colonel Milencio Buslig Jr. si Villamor nang maghain ng kaso sa Quezon City Hall of Justice ngayong umaga. Ayon kay Colonel Villamor,
Hindi nila inaasahan na manggagaling kay VP Sara ang naranasang harassment at pambabastos mula sa uniformeng alagad ng batas na nagpapatupad lamang ng kanilang tungkulin. Nangyaring insidente ang panginilipat mula sa VMMC patungo ng St. Luke's Medical Center ang Chief of Staff ni VP Sara na si Atty. Zulaika Lopez. Sabi ng opisyal, magalang pa siyang nagpakilala at nagsalita pa sa pamamagitan ng Bisaya sa Vice Presidente. Umaasa naman si QCPD CIT Legal Counsel na si Atty. Andres Palagdicon na makakamit ng QCPD ang hustisya laban sa ginawa ng Vice Presidente. Iit ni QCPD Director Muslig, ang pagsasampa nila ng kaso laban sa Vice Presidente ay patunay lamang na no one is above the law. Mula rito sa Quezon City Hall of Justice sa Quezon City, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat live mula sa Quezon City, Val Gonzales. Sa mundo naman ng showbiz, labis ang pasasalamat ng screen veteran na si Nadia Montenegro matapos ang pinagdaanang operasyon sa kanyang puso. Ang road to recovery ng aktres at Navy Reservist tinutukan sa showbiz report na ito. Nagpapagaling na sa kanilang tahanan ang veteran actress na si Nadia Montenegro matapos sumailalim sa isang operasyon. Sa pinakahuli nitong post sa Instagram, may caption na God only knows what I've been through, ibinahagi ng aktres ang ilang kuwang larawan habang siya'y nasa ospital. Makikita nga rin ditong kabilang sa mga bumisita sa kanya ay si Senator Robin Padilla at Lotlot de Leon. Nang kamustahin naman ito ng kapwa-aktres na si Jelly de Belen sa comment section, ay tiniyak nitong she's feeling better. But praise God, marami pa po tayong mission sa buhay and I'm recovering. To all my family and my friends, my loved ones, maraming salamat sa lahat ng dasal. Mga gunita na sumailalim sa isang agarang heart procedure si Nadia dahil sa kanyang Wolff-Parkinson-White syndrome, isang kondisyon na kinaharap nito mula pa raw noong siya'y 17 years old. Nilinaw naman ng aktres na ablation procedure ang ginawa sa kanyang puso at hindi angioplasty o open heart surgery. Sa ngayon, patuloy lang anya itong magpapalakas para makabalik sa trabaho. Bukod sa pagiging aktres, si Nadia Montenegro ay isa ring Philippine Navy Reservist. Para sa DZRH TV, ito po ang showbiz angel Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng basketball, nagdesisyon ng NCAA na kanselahin ang third place match sa pagitan ng San Beda University at Lyceum of the Philippines University para sa Season 100 Men's Basketball. Nagka-problema kasi sa dapat sana i-schedule ng laban dahil na rin sa availability ng kanilang venue. Ang mga detalye sa report na ito. Kanselado ang dapat sana'y tapatan ng San Beda University at Lyceum of the Philippines University para sa third place ng NCAA Season 100 Men's Basketball. Sa inilabas na memorandum ni Management Chairman Hercules Calianta, sinabi nitong napagdesisyonan ng Liga na hindi na ituloy ang laro na dapat sana'y gaganapin sa December 7 dahil sa logistical issues. Sa unang inilabas na game schedule, nakatakda ang third place match sa Game 2 ng Final Series kontra Mapua University at De La Salle College of St. Benilde. 10:30 ang dapat na laban ng San Beda at LPU bago ang 2:30 p.m. na finals game, ngunit nagkaroon ng aberya sa availability ng venue sa naturang schedule. Bagamat kinonsidera ng Liga na ilipat ito sa December 1 bago ang Game 1, naniniwala ang NCAA na pipilitin lamang nito ang teams na madaliin ang pagbalik ng players sa laro at training, na posibleng magdulot ng pagiging undermanned o mas malala ay injuries. Samantala, tuloy na tuloy naman ang finals match sa darating na linggo sa Smart Araneta Coliseum, kung saan parehong susubukang basagin ng Mapua at Benilde ang kanilang years-long title drought. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balik sa'yo, Yuel. Maraming salamat, Matchpoint Mili. At iyan ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Miyerkules. Bago tayo magpaalam, meron na lamang tayong 28 araw, 28 days bago sumapit ang Pasko. Sa ngalan pa rin ni Karen Oyong, ito si Yuel Reyes. Magkita-kita tayo muli bukas, araw ng Huwebes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid pa rin ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News.
Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.